Okay po, ako po ulit ang inyong site locator, si Miss Geraldine Villarasa. Andito po ako ngayon sa bayan ng Calawag, Quezon. Meron na naman po akong isa site na property. Ito po ay may laking 2 hectare. Mula po dun sa National Highway hanggang dito po sa aking kinatatayuan ito, meron po siyang 24 kilometers ang layo. Then ito pong property na to, crossing po siya ng mga kalsada. Yan po barangay road na yan, galing po yan dun sa Fatima. Then ito pong kabilang side na to, barangay road ulit. Then ito po yung side ulit na to, isa pa pong barangay road. Then ito po yung barangay road, papunta po dun sa property na akang ibablog ngayong araw na to. Tara po, papasukin po natin. Ito po pala ay may layo mula po dito sa barangay road na to na kinatatayuan ko. May layo po siyang 500 meters. Lalakarin ko po para po makita nyo yung gagawin din pong barangay road sa side na to. Sa ngayon po, ayan pa po siya, medyo po maputik pa kasi nga po umulan dito po sa amin ng mga nakaraan. Then kagabi umulan din, kaya medyo po may tubig-tubig na konti. Pero ito po ay i-develop po ito para sa barangay road. Naka-proposal na po talaga. Ayan po, yung pong tinatahak po namin, yan pa rin po yung barangay road na gagawin dito. Yun naman pong property ay gilid po mismo ng barangay road na gagawin na to. Kaya talaga pong pasok po ang sasakyan dun sa nasabing area. Okay po, andito na po ako ngayon sa property na aking ibablog ngayon. Yan pong natututukan ng aking camera, yan po yung kalsada kanina na tinahak namin. Minutor po namin yan hanggang dito sa area. Andito na po ako. Okay po, yan po ang property. Start po dito sa bakod na to, sa poste na to. Ito na po ang area. Yan na po sa loob po ng bakod na yan. Then ito po, ayan naman pong natututukan na yan ng aking camera. Yan naman po ang barangay road na sinasabi ko sa inyo kanina na i-develop po dito sa barangay na to. Okay po, tara po, pasukin po natin yung 2 hectare. Sabi po ni Kuya, may bahay. Totoo naman po talaga, ayan po, may bahay po dyan sa loob. Dito po sa gilid, may mga pangilan-ngilan po siya na mahogany. Ayan po. Then may bakod na po talaga siya. Sa tingin ko po ito ay 100% flat. Kung totoo po yung sa pantaha ko talaga. Pero sa tingin ko po talaga 100% flat to. Ayan po siya. Okay po, ang dami niyang puno. Then dito po sa side na to, meron po ditong Indian mango na mga puno. Then ayan po, napakaganda po nitong paglagyan na ng baka at kambing. Plat na plat po talaga siya. Then dito po sa area may kuryente na rin po. Ayun po yung poste, yung kaninang pinanggalingan ko kanina. Meron po doon poste ng kuryente. Kaya po wala pong problema dito sa electricity. Puro mga bagong tanim. Opo, bagong tanim nga lang po yung napakaganda po nitong paglagyan na ng baka at kambing. Plat na plat po talaga siya. Then dito po sa area may kuryente na rin po. Ayun po yung poste, yung kaninang pinanggalingan ko kanina. Meron po doon poste ng kuryente. Kaya po wala pong problema dito sa electricity. Ayan po yung bahay na sinasabi nila. Then ayan po, mga kubo-kubo lang naman po siya. Ayan po, makikita nyo naman po sa screen yung mga bagong tanim na nyog. Yung pong binabanggit ko na coconut dwarf. Marami mga po talaga po siya. Ayan po bagong tanim na mangga. Then mayroon pong kalamansi na ilang piraso.
May guyabano. Then may langka po. Then ayan po, meron po ditong kulungan ng baboy. May alaga po silang mga baboy dito na paanakin. Hindi po kasama sa bentahan yung baboy, yun lang pong kural ang kasama. Ayan, pag gusto po ninyong ipagpatuloy itong ganitong kulungan ng baboy, pag-alaga ng baboy, pwede nyo naman po siyang ipa-renovate. Ayan po. Yung po mga kalamansi dito, ayan, mga namumunga po siya. Maliliit pa po siya pero namumunga na. Then, yan po ang kaparangan. 100% flat po ito. Tulad po kanina sa binanggit ko sa inyo sa una kong entrada ng video. Ayan po ang mga coconut dwarf na bagong tanim. Ay, ito po siya, dito po siya sa kaparangan. Yan naman po ay madali naman pong pakinabangan yan. Kasi mga coconut dwarf nga po. Ilang taon lang po yan mamumunga na. Napakaganda po ng property na to. Kasi palibot na nga po siya ng bakod. Then may mga puno pa nga po dyan na malalaki. Na ayon nga po dun sa may-ari, yan nga po ay matitigas na kahoy. Napakaganda po nitong area na to. Malayo po sa tao, malayo po sa kabahayan. Kaya napakaganda po ditong mag-alaga ng mga alagang hayop. Ayan po, ito pong side naman na to, medyo po siya maramo na nga. Kasi nagtatag-ulan na po dito sa amin. Kaya mabilis na po siyang, mabilis na pong umano ang damo. Mabilis na pong tumubo. Hindi po katulad ng mga nakaraan na tag-init. Na hindi po masyadong tumutubo ang damo. Natutuyo po agad sila. Ngayon po, bigla pong yumabong yung lupa. Gawa nga po ng umuulan-ulan na dito sa amin. Yung po sa side na yon, may malaki po siyang kawayan. Then yan nga po, ayon po sa nabanggit ko kanina, mangilan-ngilan na lang po yung nyug niya na namumunga. Siya nga po pala, about naman po sa title. Ito po ay UCT title. Then, nasubdivide na po siya sa 3. Kaya po lahat po ito ay may mga muho na. Then, ito po ay on process na po siya para po sa TCT. Kasi minana po nila. Ayan po yung sinasabi ko sa inyo kanina na kubo. Then, ang pinagkukuhanan po dito ng tubig is bomba. Yung nagpapatusok po, then lalagyanan po siya ng hand pump. Bomba lang po siya. Pero sa tingin ko po, malakas po ang tubig dito sa area na to. Kasi dito po ito sa Calauag, Quezon. Maamo po ang tubig dito sa amin. Then yun nga po, may ilang pitak po doon ng babuyan. Kaya po, malakas po ang tubig dito. Ayan po, makikita naman po ninyo sa video ko. Ayan po yung mga poste ng bakod. Binakudan po talaga ang 2 hectare na. May pangilan-ngilan din po ditong saging. Ayan. Yun nga lang po. Ayan po yung sinasabi ko sa inyo kanina na nakawayan. Yun nga lang po, yung nyog na namumunga, kakaunti na. More or less po ito ay 50 peraso na lang. Then yun nga pong coconut dwarf ang marami. More or less naman po yun ay 500 kapuno. Then ito pong area ay 100% flat. Okay ma'am sir, avail nyo na po ang property na to. Dito po ito sa bayan po ng Calauag, Quezon. Napakaganda po ng area na to. Napakaganda pong alpasan to ng baka at kambing. Tahimik po sa lugar na to. Gilid po siya ng barangay road. Kaya po hindi po problema dito ang sasakyan. Kung may sasakyan man po na gusto po ninyo mapasok ang sasakyan dito sa property. Yan po, napakaganda po dito oh. Napaka-presko po ng hangin dito sa part na to. Dito po sa area na to. Ayan po, makikita nyo naman po sa screen. Ayan po yung bakod niya.
Talaga pong nag-effort na po yung may-ari nito. Binakura niya po talaga ng vibe wire. Then yan pong natututuhan na yan ng aking camera. Yan po yung babuyan na may ilang pitak po dyan na babuyan. Nagpapaanak po sila ng baboy. Then yan pong panggilid na yan, marami po siyang may ang gilid po na ano naman, mahogany trees. Ayan po. Napakaganda po ng area nito, 100% flat. Along Barangay Road. Okay everyone, inquire nyo na lang po yung about po sa title. At kung ano man po ang inyong katanungan, inquire nyo na lang po kay Miss Milet para po kayo ay masagot sa inyong mga katanungan. Okay po, avail nyo na po ang property na to. Dito po ito sa Calauag, Quezon. 100% flat. Napakaganda po ng area. Okay po, once again po, thank you po sa panonood nyo po lagi ng aming YouTube channel. Pagpatuloy nyo lang po ang pag-subscribe sa aming bagong YouTube channel na to. Hahandugan po namin lagi kayo ng property dito sa amin sa Quezon. Inquire lang po kayo kung anong gusto nyo, anong laki ang gusto nyo, ibibigay po namin sa inyo para po mahanapan namin kayo ng property. Okay, once again, thank you po for watching. Ako po ulit ang inyong vlogger. Bye bye.